Ayon sa Republic Act 8371 o kilalang bilang the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 ay mayroong karapatang kilalanin at angkinin ang kanilang mga lupain. Kinakilala, pinoprotektahan at isinusulong din ang kanilang kultura ayon sa batas na ito. Ako, si Filimina Kang. At ito, ang Kang Corners! Budget Edition. Nandito ako ngayon sa CIC Mandaue, kung saan wala ang mga kalabaw. Pero pag-uusapan pa rin natin. Ang kalabaw ay ang pabansang hayop ng Pilipinas. At ito ay kadalasang ginagamit sa pang-araw-araw na mga... Uy, hindi tungkol sa kalabaw ang pag-uusapan natin. Ha? Ha? Ano? Ay, joke. Cut. Ang Maranao na malayong-malayo ang baybay sa kalabaw, pero maaring maging kalabaw kapag pangit ang sulat mo, ay isang indigenous group na matatagpuan sa Mindanao. Ang ibig sabihin ng Maranao ay people of the lake, dahil nakatira sila malapit sa Lake Lanao. Kung napapansin nyo, wala tayo sa Lake Lanao. Wala kaming budget, so ito na lang. So bakit people of the lake ang tawag sa mga Maranao? Dahil nakatira sila sa... Isda ba mga ninuno nila? O baka naman nanggaling sila sa Lady of the Lake? Dahil nakatira sila sa Lake Lanao. Ayun, doon nanggaling yung mga Maranao, kaya people of the lake. Ang simbolo na gamit ng mga Maranao ay ang sarimanok, isang ibong nagmumula sa mga alamat na pinaniniwalaan nilang nagbibigay ng good fortune. Galing ito sa salitang sari, na ibig sabihin ay kagamitan o garment na madalas ay may makulay, at manok na nangangahulugang manok. Alam mo ba yung kantang Bahay Kubo? Oo, bakit? Pakikanta ho. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Wow, sari-sari. Diba nasa lyrics yung sari-sari? Ba't walang sari-manok? Kasi hindi siya gulay. Pero sari-manok naman siya. Ibig ba sabihin mayroon din ibang klase-klaseng kamanukan? Paumanhin, may lakad pa ako. Paalam. Ang karaniwang pangkabuhayan ng mga Maranao ay ang pagsasaka at pangingisda dahil sa kanilang pwestong malapit sa lawa. Maliban pa roon, marami silang mayamang mga kultura na naipapakita nila sa kanilang mga kanta, kasayawan at kasuotan. Ay daw mamayog akon na anda ka mariribon. Mamayog akon na di ko sa katigeran. Mamayog akon na di ko sa kaisukot. Mamayog akon sa rumba aladan ka. Mamayog akon. So, ano ang masasabi mo tungkol sa kasuotang Maranao? Sa kanilang pamamahay, madalas mayroon silang karunungan kagaya ng wood carving at weaving. Ganon, so when we think of weaving, we think of malong, di ba? So, kasi malong yung pinakakilalang kasuotan o kagamitan na primarily talaga sa Mindanao, since it's woven, hindi machine-made, ramdam mo talaga yung pawis at dugong itinuon nila para sa paggawa ng kasuotan ito. So, we see that napaka-ingat talaga nilang ginawa yung malong at punong-puno ng kultura. May isang katanungan lang ako tungkol sa malong. Ano yun? So, what if nainitan ako? May ma-short ba?
Ewan ko lang, pero sige, subukan natin. Uy, mahal kita. Ewan ko dyan, bahala ka sa buhay mo. Bahagi rin sa kultura nila, gaya ng ibang mga kultura, ay ang kanilang mga laro, literatura at sayaw. Isa sa mga tradisyonal na mga laro nila ay ang kasipa, na sa ngayon ay mas mukhang performance kaysa sport. Isa sa pinakakilalang literatura ay ang epikong Daranggen. Nakaloob ng epikong ito ay mga kwento ng kasaysayan ng Mindanao at mga mitolohiya. Mayroon itong iba't ibang mga kwento, ngunit ang pinakakilalang kwento ay ang kwento ni Bantugan. Siya ay isang magiting na mandirigma sa epikong bayang Daranggen ng mga Maranao. Siya ay kilala sa kanyang kahariang bumbaran dahil sa mga naipanalo niyang mga digma at labanan. Sa madaling salita, isa siyang epiko tungkol sa sapalaran at espadahan. Tuklasin na natin ang kanilang bersyon na sayaw na Kap Malo Malo. Ito talaga ang buhay ng isang estudyante. Ang kultura ng mga Maranao ay kagandahan at mistulang bituing nagniningning. Ang kanilang pamana ay patuloy na rumaragasa na parang dumadaloy na tubig. Hanggang sa muli, ako si Filimina Kang. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam. At ito ang Kang on Earth! Budget Edition.